Nako, ang init ng panahon talaga ngayon. Summer na talaga. Feel ko yung summer. So, ang topic po ngayon natin sa araw na ito ay summer skin diseases. Ang pinaka-most common, of course, is sunburn. Ang sunburn, akala na ating mga kababayan ay simple lang na sakit, no? Hindi nila alam na it can be life-threatening. Ano ba ang dahilan bakit tayo nagsa-sunburn? Well, ang pinaka-cause ng sunburn ay yung tinatawag nating ultraviolet B. May tatlo kasi tayong klase ng ultraviolet, A, B, and C. Yung A, ito nagkakos ng photoaging o yung pagbilis ng pagtanda natin. Yung B naman, ito yung kadalasan na nagkakos ng sunburn. Ang UVA at UVB naman ay nagkakos ng cancer. But the UVC does not enter our Earth, no? Because of the ozone layer. Pero sa panahon ngayon na marami ng damage ng ozone layer sa ating sky, no? Nakakapasok na rin ang UVC. Kaya kailangan po natin talaga mag-extra precaution by applying our sunblocks and sunscreen. Kapag ikaw ay sobra ang pagkakaroon ng sunburn, you get dehydrated and you develop a lot of blistering and you can develop shock, heat shocks. Pagka severe na talaga yung symptoms mo, meron ka ng mga difficulty in breathing, ikaw ay nahihilo na, nasusuka na, kailangan mo nang magpunta sa emergency room. Pero kung ikaw ay hindi naman severe ang sunburn mo, you can treat it by yourself using home remedies. Pero basically, ako kasing tao, hindi ako mahilig sa home remedies kasi some of these doesn't have even studies, no, to verify good results or their beneficial effect on the human person. Ang talagang ginagamit ko, yung tinuro sa aming mga doktor para maibsan kaagad ang sunburn. Pero kung ikaw ay talagang walang paraan, pagtanong, ang pinaka pwede mong gawin ay oatmeal lotion kung may available ka. Pwede mong ipahid yun kasi may calming effect ito, no? O kaya pwede ka rin mag-apply ng butter kasi ito ay may moisturizing effect at saka yung galing sa refrigerator para medyo malamig-lamig, may cooling effect siya. Other than that, I would recommend talaga na pupunta na pa kayo sa dermatologist kung pulang-pula na at lalo na kung nagbi-blister na ang inyong balat. Kasi kaming mga dermatologist, may binibigay kami na pinapainom para mag-stop agad yung process ng pagkakaroon mo ng sunburn. So, at its initial effect within 24 hours, kailangan maibigay mo itong gamot na to para hindi siya mag-progress. Ay, talagang napakainit talaga, oo. At ang isa pang common summer skin diseases na ating na-encounter ay yung tinatawag nating bungang araw. Ang medical term nito ay miliaria. Meron tayong tatlong klase na very common. Yung miliaria crystallina, ito yung ating nakikita sa mga taong nagkakaroon ng fever, yung high fever. After having high fever, they can develop miliaria crystallina. Yung meron din naman tayong tinatawag na yung very common na tinatawag nating bungang araw at lahat tayo ay alam ito, yung miliaria rubra. Kaya rubra kasi red, no? Ito ay makikita natin sa mga bata na lagi na lang nasa ilalim ng araw, kahit na matatanda na laging nasa ilalim ng araw, nagkakaroon sila nito kasi nagkakaroon ng occlusion yung sweat glands natin, so they produce irritation, natatrap yung sweat natin doon sa ilalim ng balat, and sometimes they could rupture, no? Kaya they develop miliaria rubra or bungang araw, layman's term. Okay. And the third one, which is not very common, is the miliaria pustulosa. Ito naman yung nagde-develop ka ng parang maliliit na butlig na parang may nana sa buong katawan mo. Kapag ang miliaria rubra, yung ang pinakita ko kanina na kulay pula, ay laging paulit-ulit, you can develop this one later on. Basically, napakadali namang gamutin ng miliaria. Nakamadali ay maligo. Kapag naligo ka, lalamig talaga ang katawan mo dahil malamig ang tubig. So, it will prevent more formation of miliaria rubra. Kung bata pala ang iyong pasyente, dapat binibigyan mo lang siya ng mga lotion, cooling effect, no? Sa adult kasi, I always ask them to apply just alcohol, plain alcohol, no? This will not only prevent the bacterial infection that can occur kapag ikaw ay mayroong bungang araw, it also has a cooling effect na kapag pinahid mo sa balat, ay parang naaalis yung heat sa katawan natin. Kaya nakakalma. Sa adult yun. Pero sa bata kasi hindi natin pwedeng gawin dahil mahapdi, baka umiyak yung mga bata. And also, at the same time, we can also apply powder para sa bungang araw na available naman sa ating drugstore. Huwag po yung mga nauso dati ng panahon natin, cornstarch, hindi po pwede yun kasi ito ay lalong magbabara ng ating mga sweat gland. Kaya mas lalong lalala ang ating miliaria or bungang araw. Mga pigsa, no? Bakit ba tayo nagkakaroon ng pigsa, no? Kapag ikaw ay nakatira sa bahay na kulog, maliit, at kayo ay tabi-tabi na natutulog at walang proper ventilation at very humid ang environment, then you can develop severe itching. Pag nangate, kakamutin mo, madumi ang kuko mo, madumi ang kamay mo, then you can develop bacterial infection in the form of boils or mga pigsa.
hindi lamang pigsa lang, no? Pigsa lang. Yan ang kadalasan sinasabi ng ating mga kababayan. Kapag kayo ay may pigsa, kailangan gamutin nyo agad para hindi na mag-spread further ang infection sa inyong katawan at hindi nyo na rin mahawaan ang iba pang tao na nasa bahay nyo. Kapag may pigsa ka, kailangan i-disinfect mo lahat ng dumidikit dun sa pigsa mo. At kunyari, may pigsa ka sa kamay, nahawakan mo yung ballpen, dapat i-disinfect mo yun. O kaya yung brief mo, kung may pigsa ka sa puwet, kailangan i-disinfect mo rin yung brief. So, disinfect everything para hindi ito magiging parang ping-pong infection pa ulit-ulit. And then we have other summer skin diseases. Yung isa pang very common, no, yung intertrigo. This rash occurs into the intertriginous areas of our body. Like what? Kilikili, dito sa ilalim ng leeg, dito sa ilalim ng breast, sa singit, sa puwet, no? Kasi ito yung mga areas na kulob, okay? Laging pinagpapawisan, basa ng pawis, mainit-init. At kung ikaw ay diabetic, no? At ikaw ay laging umiinom ng mga antibiotic, then you can develop fungal infection as well. Kaya so, dalawa-dalawa yung nangyayari. May intertrigo ka na, may fungal infection ka pa. And the last but not the least, yun nga yung fungal infection. Ang fungal infection, basically, they develop also into the areas which are kulob or mainit-init. Nagkikiskis yung dalawang singit mo, mainit parate, laging pinapagpawisan, pwede ka mag-develop ng tinea cruris o yung hadhad. Because of the humidity, the increase in temperature, sweating, perspiration, interaction with the hairs around those areas, and of course, itching and symptomatic things that you would always have causing you to scratch those areas. Mas maganda, linisin na lang po natin o basain natin ng tubig para ma-freshen out yung mga lugar na yun. Muli po, ako ang inyong lingkod, si Dr. Grace Carol Galchan, isang dermatologist, dermatologic surgeon, at aesthetic surgeon. Kung kayo po ay may mga additional pa na katanungan, tumawag lang po kayo sa mga numerong ito. Like, follow, and share my account.